Isinama ko nga pala si Johan sa pangingilaw at maigi din itong pangalis panlaw. Pero sumama nga din si Yasi at wala nang ginawa kundi magpabuhat. At todo reklamo pati, wala pa kaming 30 minutes na naglalakad ay pagod na daw siya. Ay kawas at masama-sama ay. At yun na nga guys, for today's video ay may kasama na nga pala ulit ako sa pangingilaw. Si Yasi at si Johan. Si Johan nga lang pala sana ang isasama ko at ayaw ko nga isama si Yasi at gapabuhat laang yan. Pero sabi nga sa akin hindi daw at magalakad daw siya. At nag-aiyak pati kapag hindi asama. Kaya naman ay isinama ko na nga. Saglit lang din naman ngayon ng hibas at mabilis laang mag-high tide. At mukhang mababali na nga yung liig niya ay hindi malang ayusin yung kanyang pandong. Tapos inasampiga pa yung sarili. Ano man? Yasi, takpan na yung ilong mo. Marami kasing lumilipad na mga hayop-hayop na pumapasok sa ilong. Nandito na nga pala kami sa dagat at may mga kasabay nga pala kami sa pangingilaw. Sila nga pala yung nangunguha ng mga hipon at saka yung mga ulo-ulo, yung squid, bobtail squid. Yun. Squid ball na naman ang masasabi ko ay. Yun nga palang bobtail squid at saka hipon ay pinampapain laang nila yan sa pamimiwas. At dahil nga pala mabilis mag-high tide ngayon ay dito lang kami mangingilaw sa buhanginan. May dala nga pala kaming buhayan at paglalagyan nga namin ng hipon. Tuwang-tuwa nga pala si Johan sa panguhuli ng hipon at ayaw na nga akong pahiramin ng sirok. Siya na lang daw ang manguhuli. Sumama nga lang pala yan kasi nga daw ay manguhuli siya ng hipon. Mahilig kasi talaga yan sa pamimiwas. Ipinampapain niya ay hipon. Tapos kapag may nakikita nga siyang mga kasagay, kinukuha na rin niya at ilalagay daw niya sa palaisdaan. At grabe nga naman, kakaumpisa pala ang namin mangilaw ay nataib na agad. Kaya naman kami ay nagamadali na nga. Tapos si Yasi, ayan ang bagal pang kumilos. Dali na, alam tagol. May laman? May nakuha nga pala si Yohang balatan pero sabi ko nga sa kanya ipakawalan na lamang at maliit pa. Medyo pang asar nga itong pangingilaw namin kasi nga pauwi na agad kami at malakas na ang agos. At si Yasi nga ay todo reklamo na pati siya daw ay napapagod na kakalakad. Yan na nga bagang inasabi ko ay sama ng sama ay. Binuhat ko na nga pala at pinasakay ko na sa bangka. Hinihila ko na nga lang pala yung bangka at lilipat nga kami dun sa kabilang side ng hibasanan. Medyo mababaw pa naman ang tubig at baka may makuha pa kami. Kaso nga lang ay malabo ang tubig at malakas ang agos. Pang asar. Pero may nakita pa nga rin akong isda. Ito nga pala ay madali lang hulihin kahit kamay mo lang ay mahuhuli mo yan. Maliit pa nga pala kaya hindi namin kukunin. Pinakita ko lang sa inyo. Pauwi na nga pala kami kasi nga way klaro talaga makahuli kami ngayon ng pang-ulam. Dumaan nga pala kami sa gilid ng bakawanan. Baka makakita kami ng katang o di kaya ay sugpo o hipon. At si Yasi nga ay umub-ub na. Ayaw tumingin sa bakawanan at baka daw ay may aswang. So bali kinabukasan nga pala ay kami naman ni nanay ang mangingilaw. Pinagdugtong ko na nga lang pala itong video kasi nga nangihinayang ako dun sa nauna naming video. Para makita nyo rin na hindi naman laging may nahuhuli kami sa dagat. Minsan talaga ay wala. Si Johan nga pala ay may pasok na kaya hindi ko isinama. Si nanay nga pala ang nangakit na mangilaw. Bukod nga pala sa pang-ulam, mangunguha rin yan si nanay ng balatan. Yan din kasi ang hanap buhay ni nanay. Wala nga pala sana akong balak mangilaw ngayon kasi nga ay mabilis lang ang taib. Pero nangakit nga si nanay at sinamahan ko na. Si nanay kasi ay wala na makakasama sa paghahanap buhay niya. Kasi nga wala na si tatay. Nga pala yung tatay na tinutukoy ko ay lolo ko po yun. Mga magulang sila ni mama. May iba kasing naguguluhan at ang akala nila pangalawang asawa na si papa ni mama. At nabanggit ko nga daw na patay na yung tatay ko. Lolo ko po yun. Nanay tatay ang tawag namin sa mga magulang ni mama. Sa mga magulang naman ni papa, lola at lolo, ay awan pa baga bakit gayon. Pero yun na nga, kanina pa akong sibat na sibat ay walang inatamaan. Ayanong pangkal. Kaya naman ay ginamitan ko na nga ng sirok at ayun, huli man din. Kaya naman kapag ako'y nangingilaw, ang dala ko talaga lagi ay sirok at saka sibat. Magsala sa sirok ay di sibat. Magsala sa sibat ay di sirok. Ito kasing sibat ayaw kong tatluhin ng talim or dalawahin para daw sure lang huli. Kasi ito'y ginagamit ko sa pagsibat ng balatan. Kawawa naman ang balatan, malulusaw kapag tatlo ang talim. Ito kasi ang ginagamit namin sa pangdampot ng balatan kapag malalim na yung tubig. Kisa nga naman yuyuko pa kami aabutin namin yung balatan, mababasa kami. Pero pwede naman pala kapag dalawa ang talim. O di ba ang gulo kausap? Pwede naman sa isang talim na lang patamain kapag ang sisibatin ay balatan. Pero alam nyo, para sa akin, mas magandang gamitin ang sirok sa panguhuli ng isda. Meron nga lang talagang isda na mailap kaya kailangan ay sibat ang gagamitin mo. Pero ang nakakatuwa nga talagang sibatin na isda ay sa maral. Tumitihaya kasi sila kapag natatamaan ng flashlight. Natatawa nga ako nung dating ako'y nangilaw. Nung sirok ang ginamit ko sa paghuli sa samaral. Nung sisirokin ko na imbis na pumasok sa sirok ay humilata lang dun sa harapan ng sirok. Ito nga pala yung video na yun. Tuwang-tuwa nga pala ako dyan kaya inedit ko yan tapos sinave ko sa cellphone ko at hindi ko dinedelete. May nakita nga pala ako ditong kasag at hindi ko pala napansin na may kasama rin pala siyang hipon. Nakita ko lang din sa video. Ayan o. Wala lang, share ko lang. Nga pala ang mga ganitong kasag ay madali lang yan hulihin kapag gabi. Pero halos lahat naman ng lamang dagat ay maamo kapag gabi. Iilan lamang yung mahirap hulihin sa kanila. Tulad na lang ng bangus, banak at asohos na isda. Mahirap sila hulihin at mailap. Kaya naman nung nakahuli nga ako ng bangus nung nakaraan sa pangingilaw namin, hindi si nanay makapaniwala paano ko daw nahuli yun ay mailap
ulap daw yun. Ay bakit parang ang bait man sa akin? Ay taka din naman ako sa bangus na yun at gawa ng unang siro ko sa kanya isala, lumampas na doon sa may bangka. Hinintay pa ako lumiban doon sa bangka at nagpahuli talaga siya. Pero alam nyo, may mga ganun talagang pangyayari. Akala nyo ay imposible pero pwedeng posible. Tulad na nga lang nito nakita akong samaral. Imbis na isa ang ahulihin ko ay talagang lumapit pa yung isa at gusto rin talaga magpahuli. Papansin baga. Pero mukhang gusto lang talaga niya magpapansin sa camera. Kasi nga nung inilagay ko na yung huli ko sa timba ay nawala na at umalis na. Pero natanaw ko nga pala ulit siya din sa malayo. Natouch naman ako at talagang hinintay pa niya ako ay ano. Nga pala bigla ako may naalala sa panguhuli nitong samaral. Nung nagpost ako sa TikTok na nanguhuli ako ng samaral, maraming hindi naniniwala na tumitihaya talaga sila kapag natatamaan ng flashlight. Nilason ko daw kaya nahiga yung isda. Nakakatuwa talaga yung mga taong ganun. Yung bagang feeling nila mas alam nila yung pangyayari doon sa video kaysa doon sa mismong nagvideo. At ang nakakatuwa pa sa kanila, masyado silang high blood. Ay kalma. So yun na nga, bago pa tayo mapaaway, ay mabalik tayo din sa pangingilaw. May nakita nga pala kong isda na kung tawagin din sa amin na isdang manabon. Dalawa sila at sisirukin ko na nga lang pala. Yung ganito kasing isda, madali lang naman yan hulihin. Kadalasan nga pala sa mga ganitong isda ay lumulubog yan sa buhangin. Wala lang, share ko lang. Marami nga pala akong nakikitang mga samaral kaso nga lang ay maliliit pa. Pinipili ko lang yung medyo malaki. At gawa ng ayoko nagagalit kayo. Hindi saka sobrang liliit pa talaga. Halos wala ka rin makakain doon. Maganda sana kung ang mga samaral ay mga 1 kiluhan ng isa. Kaso ay ahirapin pa sa isang guhit ay. Mababaw lang kasi din sa aking pwesto kaya wala kang makikitang malalaking ganyan. Sa medyo malalim meron. Pero medyo mahirap na mag-video kapag malalim. Konting tungo mo lang ay lulubog yung cellphone. At dahil nga saglit lang ang hibas kaya naman ay tumataib na agad. At pauwi na nga kami ni nanay. So bali ito nga lang pala yung mga nahuli kong pang-ulam. Tapos may nakuha akong 2 pirasong balatan. Si nanay naman ay akaunti lang din yung nakuha niyang balatan. Akalain mo nga naman saglit lang kami nangilaw ay nakakuha agad ako ng pang-ulam. Ito yung gusto ko talaga sa pangingilaw ay. Bukod sa nag-e-enjoy ka na makakalibre ka pa ng pang-ulam. Pero yun na nga, bago tayo magpatuloy ay shoutout muna kay Ginox Catolico, Ramil Pantila, Riquillas Brother, at saka daw sa mga grupo ng mga cute din sa Makalelon. Alam nyo na kung sino kayo. Melan Santa Cruz o Ista Cruz. Basta yun. Shoutout kay Lawrence, kay Mark, at sa mga anglers ng Gumaka, shoutout po sa inyo. Rochelle Ruedas, Sharina Kapinig, Kaye Maban, King Lawrence, Justin Bautista, Mara Marasigan, at kay Ramil Oreta. So yun na nga, pagkarating ko nga pala din sa bahay, ay nilinisan ko na nga rin pala itong mga isda na nahuli ko. At niluto ko na rin, gawa ng hindi kasi ako nakapaghapunan bago ako nangilaw. Sinabawan ko nga lang pala at niluyahan. At yun na nga, kain po tayo mga katabodi. So yun lang, bye!